Pumirma ka na at lumayas agad para may natitira ka pang dignidad. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa'yo sa buong industriyang ito. Pa, hindi ko na talaga masisikmura ang mga parasitikong tulad nito. 12,000 yuan na engineering plastics. Pinalitan lang ng 800 yuan na basurang plastic. Zhao Qiang, sarap ng kain mo sa milyong-milyong kickback na to. Ah, hello, Port Authority ba ito? Ang batch ng kargamentong ito ay hindi tugma sa customs declaration. I hope nyo agad yan. Lin Feng, isang hamak ka lang na order follower. Ang lakas ng loob mong harangin ang mga kargamento ko. Sino ka sa akala mo? Pumirma ka na at lumayas agad para may natitira ka pang dignidad. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa'yo sa buong industriyang ito. Zhao, naniniwala ka ba? Sa isang salita ko lang, yung malaking pabrika sa ibang bansa na sinasabi mo, kahit isang tornilyo, hindi na ipapadala sa inyo kailanman. Hahaha, ikaw pa talaga. Halika nga sa opisina ni Mr. Liang. Tignan ko lang kung sa harap ng bayaw ko. Makakapagmayabang ka pa ng ganyan. Malaki ang utang na loob ni Mr. Liang sa tatay ko. Malinaw at matibay ang ebidensya, kaya hindi niya magagawang baluktutin ang katotohanan. Liang, ang mga kargamento ay gawa lang sa basurang plastic. Fake rin ang mga quality inspection labels. Nandito ang lahat ng ebidensya ng pagtanggap ng kickback ni Zhao Qiang. Lin Feng, talagang binigo mo ako. Nang seize ka ng mga container ng walang pahintulot, at sinira mo ang relasyon ng kumpanya sa ating core supplier, mag-impact ka na at lumayas. Dahil pinili mong isakripisyo ako, huwag mo akong sisihin kung sisirain ko ang kabuhayan mo. Kukumpiskahin ang 8 buwan mong sahot, ang sagwa naman ng galawan mo. Aba, hindi ba ito ang nagtangkang magpabagsak kay Manager Zhao, na si Lin ang ating dakilang bayani? Bakit pinalayas ka ngayon ng walang kalaban-laban? Salamat. Hay. Sandali. Manager Zhao. Anong ibig sabihin ito? Lin, may hinala ang kumpanya na nagpupuslit ka ng mga kumpidensyal na dokumento. Gusto mong umalis? Kapkapan ka muna bago ka tuluyang lumayas. Ang mga basurang ito lang pala. Akala ko naman kung anong mamahaling bagay. Isang walang kwentang bato lang pala ito. Tignan niyong lahat, mahilig talaga ang mga mahihirap sa ganitong mumurahing bagay sa tabi-tabi. Para lang may maipagmalaki. Ibaba mo yan. Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Hanapin mo na lang yan sa mabahong kanal sa ibaba. Manood kayong lahat ng mabuti, para lang sa isang walang kwentang bato. Kakalkal pa siya sa mabahong kanal. Ha. Tignan mo kung gaano siya kasigasig magkalkal sa kanal. Liang, nakikilala mo ba ang batong ito? 20 taon na ang nakalipas, noong wala ka pang kahit ano. Lumuhod ka sa sala namin para lang magmakaawa ng supply, at nangako ka pa ng tapat sa harap nito. Hahaha. Nasisiraan na ba ng bait ang batang ito? Isang simpleng clerk lang, nagpapanggap pang mayamang tagapagmana dito. Pa, simula sa araw na ito, itigil ang lahat ng supply para sa Huaxing Group. Ipagbigay alam sa lahat ng ating kasosyo na ang makipagnegosyo sa kanila ay pagkontra sa pamilya Lin. Bigyan sila ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, gusto kong tuluyang mabura sa mapa ang kumpanyang ito. Narinig nyo ba yon? Pabuburahin ang Huaxing sa loob ng 1 oras. Mas nakakatawa pa ito kaysa sa comedy show. Liang, ang lahat ng ating mga overseas container ay kasalukuyang tigil sa pantalan. Lahat ng 23 container ay naka-freeze. Impossible. Anong karapatan ng Lin Consortium na pakialaman ang kargamento natin? Siguradong umaarte lang ang batang ito. Anong nangyari sa kargamento sa Jackson Port? Palabasin nyo na agad. President Zhao, binangga ninyo ang taong hindi nyo dapat kinalaban. Ihanda nyo na ang inyong kabaong. President Yang, ang Dingsheng Electric at Costco Auto Parts ay parehong humihiling na kansilahin ang lahat ng kontrata. Ang kabuuang penalty sa paglabag ng kontrata ay umabot na sa mahigit 1 bilyon. Ikaw, sino ka ba talaga? Gusto mo ba talagang malaman? Ang nag-iisang anak ng pamilyang Lin sa Jinghai. Young Master Lin ako. Patawad, naging bulag ako at hindi ko kayo nakilala. Pakiusap ko, maawa kayo sa akin. Bayaw, nababaliw ka na ba? Bakit ka lumuluhod sa kanya? Isa lang naman siyang
Huli na ang lahat. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano ninyo pagbabayaran ng mahal ang inyong mga ginawa. Yang Master Lin, may utang na loob ako sa ama mo na nagbigay sa akin ng bagong buhay noon. Nabulag lang ako ng kasakiman. Pakiusap, bigyan mo ng pagkakataon ang Huaxing na mabuhay. Anong ginagawa mo, Liang? Sihi ka ng isang malaking kumpanya, pero lumuluhod ka sa isang hamak na merchandise. Tumayo ka nga riyan. Manahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang nag-iisang anak ng pamilyang Lin ng Jinhai. Young Master Lin, isusuko ko sa inyo si Zhao Qiang. Kagagawa niya ang lahat ng katiwalian, basta't magpakita lang kayo ng awa. Tatanggapin ko ang kahit anong kondisyon. President Liang, noong itinuring mo akong piyon na pwede lang itapon kahapon, wala ka namang binanggit na anumang kondisyon. Pamamahiya sa publiko, pagbawas sa sahod, at ang pagtapon sa iniwang alaala ng lolo ko sa mabahong kanal. Nakiusap ka ba sa akin ng kondisyon noong ginawa mo ang mga yon? Magsimula ngayon, nalulugi ang Huaxing sa bawat segundo. Ang 1 bilyong yuan na penalty sa paglabag ng kontrata ay hindi mababawasan kahit 1 sentimo. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata na kayo ay tuluyang masira at bumagsak. Lin Feng. Kapag nagkaroon ng liquidation dahil sa pagkalugi, ang pagtanggap ko ng kickback at ang pamimiki ko ng mga label ay mabubunyag lahat. Mabubulok lang ako sa kulungan sa natitirang buhay ko. Kailangan ko ng isang batch ng mga dekalidad na imitasyon na kamukhang-kamukha ng orihinal. Dapat may deliver sa loob ng 3 araw. Ile! Lin Feng, akala mo ba talaga ay magagawa mo akong patumbahin? Basta't may padala ko ang batch na ito sa malaking kliyente at makuha ang huling bayad na 200 milyong yuan. Maling mabubuhay ang Huaxing. Bilis-bilisan niyo, ipaandar na ang sasakyan ngayon din. Zhao Qiang, ang pinuno ng black market, na nagbenta sa iyo ng mga peking produkto, ay tao ko na 3 buwan na ang nakalipas. Ang bawat transaksyon at paglipat ng pera mo, ay nasa ilalim lahat ng aking pagbabantay. Oras na para isara ang lambat. Ipaalam sa mga kaukulang ahensya. Lalaban ka sa akin, Lin Feng. Masyado ka pang hilaw. Itabi ang sasakyan at patayin ang makina. Walang gagalaw. Nakatanggap kami ng ula na ang Huaxing Group ay sangkot sa paggawa at pagbebenta ng mga peking produkto. Ngayon, kinukumpiska at ipinapasara na ito ayon sa batas. Sandali, may konting pagkakamali lang po, hepe. Ang mga kalakal na ito ay galing sa mga legal na channel. Kumpleto po ang aming mga papeles. Lin Feng, anong ginagawa mo rito? Pangulong Zhao, tingnan mo kung ano ito. Malinaw na nakasulat sa papel, ang iyong pirma at fingerprint. Ikaw pinagplanuhan mo ako. Paggawa at pagbebenta ng mga peking produkto na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong yuan. Mabulok ka na lang sa loob ng kulungan habang buhay. Tingnan ninyong lahat, ito ang taong galing sa dambuhalang konsorsyum na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Inaapi ng aruganting mayamang tagapagmana ang mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan. Itinutulak niya kaming maliliit na negosyo sa kapahamakan. Nagharpa ng mga troll para i-cyberbully ako. Wang Lihua, nagkamali ka ng binangga. Gusto mong laruin ang opinyon ng publiko, ha? Pwes, ipakita natin sa mga netizen sa buong bansa kung anong klaseng tao talaga kayo. ₱27 downstream na kumpanya ang nalugi at nawala ng lahat dahil sa inyo. Wang Lihua, malilinis pa ba ng mga troll mo ang pangalan mo? Hoy! Anong klaseng basurang kumpanya to? Kahit sahod, hindi man lang maibigay. Dapat lang na makulong si Liang at ang buong pamilya niya. Ginoong Yang, na-foreclose na ng bangko ang bahay niyo. Huwag niyo na kaming pahirapan. Umalis na po kayo, tapos na. Ang 20 taon ng pagpupursigi ko, wala nang natira. Lin Feng, napakasama mo. Hello. Ikonekta mo ako sa Dark Shadow Association. Gusto kong patayin si Lin Feng. Mag-ingat kayo, Presidente Lin. Hindi ito simpleng aksidente. Sinadya nilang kunin ang buhay ko. Ligtas ang presidente. Kontrolado na po ang target. Dark Shadow Association. Desperado na talaga si Liang para kumapit sa patalim. Kumuha siya ng mga taong hindi takot mamatay. Mga daga sa imburnal.
Papa, ang mga tao ng Dark Shadow Association, binangga kami gamit ang dump truck. Kalahating metro na lang ang kulang. Sino silang nakahas na galawin ang anak ko? Finger, simula sa sandaling ito. Lahat ng pondo ng Lin family sa buong Asya, pati mga ruta at koneksyon, ay nasa ilalim na ng buong kontrol mo. Lipulin mo ang mga dagang iyan hanggang sa huling hibla, ipaalam sa lahat. Lahat ng pantalan at kumpanya ng tugbot sa buong Asya. Kapag may nangahas na tumanggap sa barko ng Dark Shadow Association, ituturing silang mortal na kaaway ng Jinghai Lin family. Gusto kong mamatay sila sa gutom at uhaw sa gitna ng dagat. Walang kahit isang piraso ng kargamento ang makakaapak sa pampang. Paralisado na ang lahat ng 7 pantalan ni Boss Neke. Nabubulok na ang mga kargamento natin sa gitna ng dagat. Tuyo na ang cash flow natin. Halos 8 bilyon na ang nalugi sa atin. Napakalupit ng batang yan ng pamilya Lin. Padalhan mo siya ng imbitasyon sa cruise ship sa high seas. Gusto ko siyang makaharap ng personal para maturuan ko siya ng mga patakaran dito. Walang jurisdiksyon ng batas sa cruise ship na nasa high seas. Gusto ba nilang bitagin ako roon? President Lin, masyadong delikado sa high seas. Siguradong may patibong sila doon. Humanda ka. Maglalayag tayo pagkatapos ng 3 araw. Ang mga chip sa hapag ng negosasyon. Ako ang magtatakda. Napakalakas naman ng loob mo, Young Master Lin. Nag-iisa ka lang na nangahas na sumakay sa barko ko. Lin Feng, sinira mo ang pagkakakitaan ko ng 8 bilyon. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, bayaran mo ako ng 10 bilyon. Pangalawa, tumalon ka mula sa deck para maging pagkain ng mga pating. Uncle Snake, iniisip mo talaga na sumampa ako rito ng nag-iisa dahil ba tanga ako? Ang barkong ito, nakuha ko na ang kontrol dito 1 taon na ang nakakaraan. Ang kapitan, unang opisyal, at mga tripulante ay lahat mga tauhan ko. Masyadong mababaw at halata ang patibong mo. 3, 2, 1. Makinig ang lahat ng nasa barko. Napapaligiran na kayo, ibagsak ang inyong mga sandata, at sumuko para sa inspeksyon. Mga pulis ba yan? May hawak akong mga ebidensya laban sa Huaxing at kay Ginoong Layang. Ang kumpletong ebidensya ng pagkakasangkot nila sa cross-border money laundering. Ang kaso laban sa Shadow Society ay maaari ng isama at isampa kasabay ng sa Huaxing. Panahon na para magkasama-sama silang muli. Paano ako bumagsak ng ganito? Yari ako? Ikaw ang nag-utos sa aking kontakin ang Shadow Association. Kung hindi dahil doon, paano ako hahantong sa ganitong sitwasyon? Young Master Lin, nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ko na talaga kayang makulong, hindi ko na kaya sa loob. Zhao Qiang, naitanong ko na ang tungkol sa kaso mo. Paggawa at pagbebenta ng peking produkto, saka money laundering, sa kabuuan ng kaso mo, habang buhay na kulong. 15 taon ang nakuha ni President Layang. Ang perang kinurakot niyo ay nasamsam ng lahat para ipangbayad pinsala sa mga biktima. Ito ang kapahamakan niyong walang katapusan. President Lin, ito ang pinakamataas na lihim mula sa headquarters. May pinakamataas na prioridad ang proyektong ito. Tapos na nating linisin ang mga lumang basura. Sa wakas, magsisimula na rin ang bagong labanan. Tara. President Lin, nagbanta na ang Shengshi Technology. Kung sino man ang mga has na makipagtulungan sa atin, puputulin nila ang supply ng kanilang mga core chip. Kaya maraming kumpanya ng sasakyan ang natakot at umatras. Hari-harian sa sariling baluarte ha. Ay book mo ako para sa susunod na linggo ng ticket para sa New Energy Summit. Pero ang mismong host ng summit na iyan ay ang Shengshi Technology mismo. Walang kapanapanabik sa pagligpit ng maliliit na isda. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang makikipagtagpo kay Young Master Wang. Lin Feng, ang lugar na ito ay para sa New Energy Circle. Hindi ito lugar para mag-angas ka. Sino ka sa akala mo? Guardia, itapon niyo palabas ang taong ito. Young Master Wang, huwag kang masyadong lumabis. Baka mamaya ay mapahiya ka sa sarili mong mga salita. At sino ka naman? 10 minuto pa lang ang nakalilipas. Binili ng Lin Group sa halagang triple ng orihinal, ang New Energy Association, para sa 51% ng mga karapatan sa pagboto. Narehistro na ito sa SME. At ngayon, ako na ang bagong pinuno ng asosasyong ito. Ang dapat umalis, at makulong doon ay ikaw. Layas!
Maglabas agad ng pabatid sa buong industriya. Para sa lahat ng kumpanya ng kotse na nakikipagtulungan sa Lin Group, putulin ang buong supply ng control chips sa kanila. Young Master Wang, mabubangga natin ang halos buong industriya nito. Gusto kong ipaalam kay Lin Feng na, kung wala ang mga chip ko, ang mga baterya niya ay magiging tambak lang ng bakal. Gusto kong makita siyang lumuhod at magmakaawa sa akin. President Lin, tumawag ang tatlong boss ng mga kumpanya ng kotse. Sabi nila, hindi raw nila kayang kalabanin ang Shengxi. Kaya napilitan silang kanselahin ang kontrata sa atin. Akala siguro ni Young Master Wang, dahil hawak niya ang chip, ay hawak na niya ang buhay ko. May alas pa ba tayo? Isang taon na ang nakalilipas ng palihim na binuo ng tatay ko, Overseas Relay Team. Sabihan ng media, magdaos agad ng isang global launch event. Tumingin po kayo sa malaking screen. Ito ang sariling gawang power management chip ng Lin Group. Ang ELK 9,000, nabawasan ang konsumo ng kuryente ng 40% at tumaas naman ang katatagan nito ng 60%. Ang mga performance parameter nito ay lubos na nilampaso ang Shengxi Technology. Ipinapahayag ko na simula sa araw na ito. Ang ELK 9,000 chip, ang pinagbabatayang arkitektura para sa mga lokal na kumpanya ng kotse sa unang taon, ay magiging libre at open source. President Lin, ano po ang kondisyon para sa libreng open source na ito? Isa lang ang kondisyon. Ang mga tatanggap ng lisensya na kumpanya ng kotse ay dapat na agarang putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Shengxi Technology. President Lin, ang presyo ng stock ng Shengxi ay bumagsak ng 30% at ang lobby sa ibaba ay punong-puno ng mga boss mula sa iba't ibang kumpanya ng kotse. Nakapila silang lahat para pumirma ng kontrata ng harapan. Anong minamadali nila? Paghintayin mo sila. Pabayaan muna natin sila. Bukas ng alas 9 ng umaga, isa-isa silang papasok para makipag-usap. Ang tunog ng kamatayan para kay Wang Xiao ay tumutunog na. Tuan Wang, nagsialisan na ang lahat ng kumpanya ng sasakyan. Sa sobrang galit ng lumang chairman, inatake siya sa puso kanina. At isinugod sa lii. Anong ipinag-aalala nyo? Hindi pa ako talo, kontakin mo agad. Ang chief scientist ng Lin Group, si Chen Yaodong. Alukin mo siya ng 80 milyong yuan na taunang sweldo, kasama ang stock options at isang bila. Hindi ako naniniwalang hindi natin siya maagaw. Tuan Wang, pumayag na si Chen. Papasok na siya anumang sandali. Basta't nakuha ko ang core technology, makakabawi pa ako at babaliktad ang sitwasyon. Lin Feng, ano ang laban mo sa akin ngayon? Lin Feng, bakit ka nandito? Nasaan si Chen Yaodong? Maglalabas ng 80 milyon para nakawin ang core technology ng chip para sa'yo. Sinadya mo akong bitagin. Si Chen Yaodong ay kababata ko at matalik kong kaibigan. Ako pa nga ang nagbayad ng matrikula niya sa universidad. Sa tingin mo ba ay masisilaw mo siya sa 80 milyon? Plano mo ang lahat ng ito. Sinadya mong utusan siyang magpanggap na pumapayag sa akin. Eksakto. Bawat detalye ng plano ay para kusa kang gumawa ng hakbang at mag-iwan ng hindi maitatangging ebidensya ng iyong krimen. Krimen ng commercial espionage. Ang hinihinging danyo sa kaso ay 5 bilyong yuan. 5 bilyon? Bakit hindi mo na lang ako pagnakawan? Lin Feng, kailangan mo ba talaga akong durugin ng tuluyan? Wala akong balak gawin sa'yo. Ang korte na ang magsasabi sa'yo kung paano mo babayaran ang halagang iyan. Nabalitaan ko, may isa pang minahan ng aluminyo ang pamilya nyo sa South America. Ang lakas ng loob mong pag-interesan ang minahan ko. Kung gusto mong makalikom ng pera para makaiwas sa kulungan, iyon na marahil ang huli mong baraha. Tingnan natin kung may pagtatanggol mo ito. Wang Xiao, alam ng buong industriya na malapit ka ng mabangkarote. Walang sinuman ang nangangahas na sumalo rito. Magkano na ba ang kasalukuyang pinakamataas na tawad? Isang kumpanya ng pamumuhunan mula sa Cayman Islands. Nag-aalok lamang sila ng 3 bilyon at 500 milyong yuan. Mas mababa pa sa 30% ng orihinal na halaga. Pipirmahan ko na, kailangan kong makakuha ng pera para mabayaran ang mga multa sa kaso upang mailigtas ang aking sarili. 3 bilyon at 500 milyong yuan. Sa wakas, maililigtas ko rin ang buhay ko. Lin Feng, ikaw pala ang bumibili, 30% ng halaga, para makuha ang isa sa 10 pinakamagandang minahan ng litio sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong kabutihang loob, Wang Xiao. Gumamit ka ng Domi Company para linlangin ako at makuha ang minahan ko. Lalabanan kita ng patayan. Nagdeklara na ng pagkabangkarot ang Shengxi Technology. Isinugod sa ospital ang matandang chairman at kasalukuyang nilalapatan ng lunas. Lin Feng, sinira mo ang buong pamilya ko. Pagbabayarin kita. Sa kompetisyon sa negosyo, talo ka dahil sa kawalan mo ng kakayahan. At ngayon na buhay na ang nakataya, talo ka pa rin dahil sa iyong kahinaan. Pagtatangkang pumatay ng hindi natuloy, ilayo siya. Feng napakaganda ng ginawa mo rito sa bansa. Naayos mo ng mabuti ang naging gulo sa Shengxi. Ano po ang susunod kong gagawin? Sumakay ka agad sa pribadong jet pabalik sa headquarters para umupo bilang bagong global chairman. Pangulong Lin, nahack po ang system ng eroplano, may nagtanim sa loob ng isang nakamamatay na virus. Mawawalan na tayo ng kontrol. Akala ba nila ay dito na ako matatapos?
Asa pa kayo? Pa, pinilit mo akong matutong magpalipad ng eroplano noon, at tinawag pa kitang baliw. Ngayon, gusto ko talagang lumuhod at magpasalamat sa'yo. Iangat mo. Iangat mo pa. Dito na nga. I extend ang mga flaps ng buo. Nang tanggalin ko ang encryption layer ng address na ito, ay nanggaling pala ito sa intranet ng Lin Consortium Headquarters. Ang may otoridad na gumamit ng dispatch system, bukod sa akin at sa aking ama, ay siya na lang ang natitira. Pangalawang tito, 10 taon kang nagpanggap nang marinig mong ako na ang hahalili sa posisyon. Sa wakas ay hindi mo na napigilan ang sarili mo. Gusto mo akong mawala ng komunikasyon sa isla ng 48 oras, para madali mong maagaw ang posisyon ko, hindi ba? Ying, buhay pa ako. Ipagpaliban mo ang pulong ng mga shareholder. Mga kasamahan, katatanggap ko lang ng balita. Ang kawawa kong pamangkin na si Lin Feng, nawala ng kontak ang eroplano niya sa ibabaw ng karagatan. Napakaliit na ng pag-asang nakaligtas siya. Hindi maaaring walang pinuno ang Lin Consortium kahit isang araw. Sa pandaigdigang pagpupulong ng mga shareholder bukas ng umaga, formal kong ipapanukala na ako muna ang gumanap bilang acting chairman. Pangulong Lin, ginawa na niing ang lahat para patagalin ito, pero ang pulong ng mga shareholder ay kaya na lang i-extend ng 20 oras pa. Sapat na yon. Lumipad ng buong bilis patungo sa headquarters. Walang hinto. Pangalawang tito, oras na para magising ka sa panaginip mo. Yaman din lang nawala na si Feng Er. Bilang pangalawang tagapangulo, ako ang magbabalikat ng mabigat na tungkulin sa Lin Consortium. Akayin ko kayo sa isang bagong kabanata. Finger. Pangalawang tito, ang alak na ito ng tagumpay. Mukhang hindi mo na maiinom pa. Security. Itapon niyo ang taong iyan palabas. Impostor siya. Namatay na si Lin Feng sa isang aksidente sa eroplano. Pangulong Lin. Ito ang mga transaksyon sa nakaraang 10 taon, kung saan kinurakot mo ang 4 na bilyon at 700 milyong pondo ng pamilya Lim. At ito naman, ang pagbili mo ng virus para sa eroplano mula sa ibang bansa. Na mga record ng transaksyon, bawat isa rito, ay may sertifikasyon mula sa mga international na law firm. Ikalawang tiyo, mayroon ka pa bang huling habilin? Ang selyong ito ay kumakatawan sa pinuno. Ayon sa ikatlong tuntunin ng batas ng pamilya Lin, ang sinumang magtaksil sa pamilya, ay palayasin. Feng Er. Napakahusay ng pagkapanalo mo sa labang ito. Mabuti naman, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang buong pamilya simula ngayon. Huwag kayong mag-alala, Ama. Pangulong Lin, may isang babae sa ibaba na nagngangalang Suksyeonyan, na gustong-gusto kayong makita. Umiiyak siya ng husto, at hawak-hawak niya ang lumang business card mo noong nasa Hoaxing Group ka pa, bilang isang order follower. Suksyeonyan, ang tanging intern na nag-asikaso sa akin noong iniwasan ako ng buong kumpanya at binigyan ako ng mainit na tubig. Intern, papasukin mo siya rito agad. Kuya Lin, ako. Pangulong Lin, pakiusap, iligtas ninyo ang mga magulang ko. Isang multinasyonal na kumpanya ng gamot, ang Ryan Beo, ang nanloko sa mga magulang ko para sumailalim sa pagsubok ng bagong gamot. Ngayon, nag-collapse na ang mga organ sa buong katawan nila at nakahiga sila ngayon sa Huwag kang matakot. Ang kumpanyang iyan ay maglalaho na sa mundong ito ngayon din. Suwan, ang multinasyonal na kumpanya ng gamot, ang Ryan Beo. Bibigyan kita ng isang araw para alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila at pagkatapos ay bilhin mo ang kumpanyang iyon para sa akin. Maliwanag po, Pangulong Lin. 6 na oras lamang ang lumipas. Nakasecure na ang lahat ng ebidensya. Makipagtulungan agad sa 3 international na investment bank para maglunsad ng mandatory tender offer sa Ryan Beo. Para sa acquisition nito, gagamitin ko ang dambuhalang kapital ng Lin Corporation upang durugin ang multinasyonal na makamandag na gagambang ito. Ibuhos ang pondo. Inanunsyo ng bagong board of directors ng Ryan Beo na sila ay hihingi ng paumanhin at magbabayad ng kompensasyon sa lahat ng biktima. Kasabay nito, libreng gagawing open source ang 3 pangunahing formula ng mga gamot na nagliligtas buhay. Ganito dapat gastusin ang pera ng pamilya Lin.
Sa loob ng 3 taon, ang supply chain ng Lin ay nakalatag na sa bawat sulok ng 6 na kontinente sa mundo. Ang mga mayayabang na payasong iyon ay nasa likod na ngayon ng mga rehas at nagbabayad ng parusa para sa kanilang kahangalan. Huwag mong subukang gumamit ng maruruming paraan para harangan ang landas ng iba. Dahil hindi mo kailanman malalaman kung ang taong itinulak mo sa gilid ng bangin ang siya mismong magiging katapusan ng iyong landas. Manatili tayong nakatapak sa lupa bago tumingala sa mga bituin